Ayon sa ating source, allegedly mayroong 61 billion na ghost project yang si Sandro Marcos diyan sa Ilocos Norte. Ika nga wala ng pag-asa yung nangyayari sa politika natin. Kaya kailangan lahat ng nasa politika, lahat ng nasa pwesto ngayon, mas maganda magsipag-resign lahat. This was the statement made by former Defense Secretary Norberto Gonzales in an exclusive interview with SMNA News. His remarks stemmed from the widespread corruption in the country, allegedly involving government officials themselves. It can be recalled that former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez revealed that they have delivered bags of cash at Shangri-La in Taguig and at the residence of former Representative Zaldico in Valle Verde, Pasig City. Following this, COS former security aide Orly Regala Guteza also disclosed that they likewise delivered trolleys of cash to Martin Romualdez. Earlier, Gonzales said that corruption has become ingrained in the Philippine government system, which is why even with repeated changes in leadership of the Senate Blue Ribbon Committee, Filipinos will still not achieve the justice they long for. Kahit ilang palit ng mamumuno ng Blue Ribbon Committee, sa tingin ko sa ngayon, hanggat hindi nila iniisip na dapat ng palitan totally ang sistemang politika, ganun pa rin ang mangyayari, may proteksyong mangyayari, may damage control na mangyayari. Hindi lalabas ang tunay na katotohanan na hinahanap ng taong bayan sa ngayon. Naku po ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update pitch. Ito po kasi yung former Secretary of Defense nananawagan ho ng mass resignation dyan sa gobyerno. Bakit nga po ba niya ginagawa yan mga ka-update? Unang-una ho sa lahat mga ka-update Yun nangyayari po ngayon, harap-harapan na ho tayong niloloko ng mga magnanakaw na ito. Binibigyan lang ho natin ng oras binibigyan po natin na mahabang oras itong si Zaldico, si Martin Romualdez mga ka-update upang tumakas sa ating bansa. Nauna na nga yang si Zaldico mga ka-update, nag-resign na bumaba na ho sa pagka-congressman. Diba? Bumaba na ho siya sa pagka-congressman para ho hindi siya mapakilaman dyan sa ibang bansa. Nagdadahilan na nga mga ka-update diba? Nagdadahilan na ho siya na huwag siyang madaliin dahil ginagamot daw nagsasagit-sagitan na lang ho siya para hindi ho siya pag-initan. Ngayon mga ka-update itong si Martin Romualdez yung malaking katanungan, nasaan na po ba siya? Nasaan na po ba siya? Hindi na ho mahagilap. Diba? Ito nga pong sinasabi dito ni former Secretary of Defense, mga ka-update, gibain na yung gobyerno Mag-mass resignation na ho sila lahat. Hindi yung papaabutin pa ho yung taong bayan, yung mga Pilipinong magalit na mag-people power pa. Diba? Hindi na po natin kailangan gawin yung ibang bansa kung saan pag nag-people power po yung mga karatig na bansa dyan, automatic na ho, nagsisibaba na sa pwesto etong mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Diba? Dapat, panawagan nga po niya dito, mga ka-update unahin na ho ni Marcos Jr. Unahin na po ni Marcos Jr. ang pagre-resign. Para magsunod-sunod na ho yung mga tiwali, mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Tama nga naman po siya mga ka-update na ipakita niya sa taong bayan na mag-resign na ho siya. Mag-resign na ho si Marcos Jr. Diba? Huwag na niya hong patagalin mga ka-update dahil alam naman po natin nagtatakaw lang ho yan sa kapangyarihan. Diba? Gahaman ho siya sa kapangyarihan mga ka-update. Kahit na anong pagpoprotekta ng media kay Marcos Jr. mga ka-update, wala na hong ibabango yang si BBM. Dahil alam po ng taong bayan yung totoong baho niya. Diba? Nagkalindol po dyan sa Cebu mga ka-update. Alam niyo po ba yung ginawa niya? Imbis na tulungan niya ho mga ka-update, alam niyo po ba, binebentahan ho niya ng tag 20 pesos na bigas yung mga, alam niyo, kung presidente ka nasa tamang pag-iisip, gagawin mo po ba yun mga ka-update? Imbis na tulungan mo, bebentahan mo pa, pagkakakitaan mo pa yung mga nasalanta at mga namatayan. Diba, tamang pag-iisip po ba yun mga ka-update? Kung hindi po bangag yung presidente, hindi po niya iisipin o pagkakakitaan yung kapwa niya Pilipino. Diba? Kaya, yung panawagan ho ng former Secretary of Defense, mga ka-update, mag-resign na si Marcos Jr. Yan po, napakaganda pakinggan mga ka-update maganda ho yan at magsusunod-sunod na ho yung mga magnanakaw. Hindi na ho kailangan ng people power. Hindi na ho kailangan magkagulo pa ang Pilipinas para mag-resign niya si Marcos Jr.
Kaya mga kabit, pakinggan ho natin. Ito pang naging pahayag niya ukol sa nangyayaring anomalya sa ating bansa ngayon. Just said replacing the current political system of the Philippines by having all those in the present administration step down from their positions. And he said this should be led by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung resignation ng lahat ay isang napakagandang masasabi natin. Halimbawa na maipapakita natin sa taong bayan na kasi ang gusto ng taong bayan, pagbabago na eh. Ang pagbabago hindi mangyayari kung piraso-piraso. Nag-resign dito, may nag-resign dyan. Dapat yung buong sistema mag-resign sa ngayon para mabigyan ng pagkakataon na magkaroon tayo ng panibagong political system. Ako nga sana kung yung Pangulo natin, siguro dapat siya ang magsimula eh. O di ba? Yan po yung panawagan niya na unahin na ni Marcos Jr. mag-resign para naman magsunod-sunod na yung mga alagad niya, yung mga alipores po niya, mga ka-update. Kasi kahit na ano pong pagbabagong sabihin ni Marcos Jr. o magpabango siya dyan sa media, sa taong bayan, sa mga matatanda, yung mga kaya niya lang hong i-brainwash, wala na ho. Lahat may social media na, mga ka-update eh. Diba may social media na sandaling-sandali lang po malalaman ng tao kung ano ang katotohanan at hindi. Alam na po ng taong bayan kung ano talaga yung tinatrabaho niya at yung mga anomalyang pinaggagawa niya dyan sa Malacanang, dyan sa gobyerno niya. Kaya maganda ho yung inire-request ni Norberto Gonzales na mag-resign, unahin ni Marcos Jr. at mapalitan lahat yung mga nagnanakaw dyan. Di ba? Ikayatin niya na ang buong gobyerno na mag-resign para makapagsimula tayo ng panibago. Politicians in the Philippines should follow the example of other countries where leaders voluntarily step down from their positions once their constituents are no longer satisfied with how they govern. Kasi sa ibang bansa, hindi na sana natin kailangan mangyari yung nangyayari sa atin, mag-people power pa eh. No, sa ibang bansa, pag nawala ng confidence ang mga mamamayan sa gobyerno, nagre-resign ang gobyerno. Ay dito sa atin, ipinaglalaban pa. Alam mo naman, bulok na eh. Kailangan ng palitan. Although Gonzales admitted that it will not be easy, he believes that a transition government composed of individuals with sufficient knowledge and capability will pave the way for genuine reform. May mga tao tayo sa lipunan na kayang gawin ang tama. Hindi lang natin binibigyan ng pagkakataon. In a transition government, sana pamunuan ng tama. Ang dapat nating ilagay dyan yung mga nakakaintindi. Ang dapat natin pag-isipan yung tinatanong mo, kung mag-resign lahat yan, ano mangyayari? Dapat magkaroon ng transition period. Tama naman ho, yung mga may knowledge o yung may mga kaalaman lang dapat, yung mga lumuluklok dyan, lalong-lalo na ho sa Senado. Katulad ho ng tinanggal na chairman na si Senator Marcoleta kasi mga kabdik, nag-aral ho yan ng law. Lawyer ho yan si Senator Marcoleta. Yan po yung totoong may alam sa batas. Diba? Ganyan din po, si Pangulong Duterte dapat ho yung may batas ho tayo mga kabdita, yung kung bago ka mag-senador, congressman, o bago ka makatapak dyan sa gobyerno, kailangan po natin may kaalaman ho tayo sa law, sa batas. Hindi yung kung sino-sino lang kung sikat. Katulad nga niya si Marcos Jr., nag-aral ba ng law yan? Tanong lang ho ka-update. Nag-aral ho ba yan? Hindi. Diba? Kaya dapat yung mga lumuluklok dyan, lalong-lalo na kung presidente, may alam sa batas. Hindi yun nag-aalam-alaman lang. Diba? Kaya tamang-tama ho itong panawagan ni former Defense Secretary. Former Defense Chief pala mga ka-update, si Kong Norberto, na mag-resign nitong si Marcos Jr. Dapat magkaroon ng transition government. Dapat yung gobyerno na yan, alam nila ang fundamentals. Ano dapat gawin. But according to him, if the current officials do not do this, hindi natin mapipigil ang people power. Walang nakakapigil ang people power eh. Hindi naman yan na-organize. Lumalabas yan sa damdamin ng taong bayan. Yan po, malaking katotohanan yan na hindi po natin mapipigilan yung people power. Yun nang nangyari nga mga kabdite. Kailan ba yun yung nagkaroon ho tayo ng just sa flood control, yung mga nakawan, noong September 21. Diba? Ibinabalita ho nila sa media, Binabalita ho nila na wala hong
na baril o na, alam nyo na, nagurgur na tao. Pero makikita nyo po sa inyong mga social media, hindi po papakita yan sa mga dyan balita sa TV. Hindi po papakita na meron po talagang nadamay. May mga bata, may mga taong na ano po, na nagurgur. Na, kasi katulad ho niya na, dahil sa katakawan ho nila sa kapangyarihan, kaya ho nilang pagtakpan, bayaran yung mga media para hindi ipakita sa taong bayan na meron ho sila na disgrasya. Diba? Ngayon mga kabdit, isusunod naman po natin etong anak ni Marcos Jr., si Sandro Marcos, na di umano mga kabdit, meron ho siyang flood control meron po siyang ghost project na 61 billion sa Ilocos Norte. Kaya mga kabdit, pakikinggan din ho natin etong naging pahayag ni Maharlika. Naging pahayag ni Maharlika patungkol nga dito sa naging anomalya o ghost project nitong anak niyang isa pang kawatan pala. Ayon sa ating source, allegedly, merong 61 billion na ghost project yang si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte. Hello mga kababayan sa aking mga palangga. So patuloy pa rin ang ating pagbabalita dito o pagtugis dito sa mga kalaban ng bayan, syempre ang Bangag Administration. Dahil ngayon, paulit-ulit na lang yung nangyayari sa ating bayan, baha, lindol, kung ano-ano mga sakuna, bagyo. So, sa bawat sakuna, sa bawat bagyo, nafa-fact check ang Bangag Administration dito sa mga flood control project na kung saan patuloy na pinag-uusapan ng buong bayan. At dito nga ay sikat na sikat ang mga kontraktor. At kabilang na dito ang nangunguna na gusto talagang puruhan ng Bangag Administration ay ang mag-asawang Diskaya na according sa DPWH ay kanilang bibigyan ng multa. I think pinakamalaking multa in the history, no? Diyan sa mga contractors o mga nagsasabwatang contractors diyan sa Pilipinas. Dahil ito nga ay sinabi nila na mamumultahan ng 300 billion pesos etong mag-asawang Diskaya dahil nga sa kanilang mga kontrata. Ang sa atin lamang mga kababayan, bakit talagang dinidiin nila ang mga Diskaya? Bakit mga Diskaya lang ang kanilang laging pinag-uusapan na dapat magbayad sila o magbayad o multahan ang mag-asawang ito sa kanilang pakikipagsabwatan kay Zaldico, kay Tambaluslos at sa iba pang mga kongresista katulad ni Romulo at yung iba pang mga nakapangalan doon. I think 18 na kongresista ang kasabwat at yung mga tiwali dito sa DPWH, yung mga engineers. Sabi ni Vince Dizon ng DPWH, siya siyang nag-take over dyan kay Bunoan. From 2016, yung mga kumpanya ng mga Diskaya ay nakakubra ng 1,214 na projects na umabot daw ito sa 77.9 billion pesos. Ngayon, mga palangga, according to DPWH, na sila naman na magkasabwat kay Vince Dizon na yan, kapag daw dapat tunayan na nagkaroon ng bid rigging or sabwatan sa mga kontrata, talagang pwedeng masingil ang mga Diskaya ng 110 million para sa pinakaunang kontrata. At after that, mayroon pang 250 million sa bawat kasunod na contracts o na kaso. Yan yung headline ngayon. At sinasabi pa nito ni Vince Dizon na ito daw ang direktiba ni Bangag, malinaw daw, panagutin daw yung mga may sala dito sa mga illegal na kontrata na ito, bawiin daw yung mga ninakaw, isolido sa taong bayan. Diba? Yun yung dramatization 101 nitong DPWH Secretary. Mga kababayan, bakit mga Diskaya lang? Ulit-ulitin natin. Bakit siya lang ang magmumulta ng 300 billion? Bakit ang ibang mga kasabwat niya ay hindi pinapanagot at siya lang talagang ina-highlight? Kasi mga kababayan, binasi nila yung ang multa na yon
based daw dito sa Philippine Competition Act or RA 10667 na kung saan ipinagbabawal ang sabuatan, bid manipulation at kartel sa mga projects ng government at private sector. Kung meron mang manipulation, sabuatan at kartel, sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang pinaka-mastermind yan ay si Liza Tanas at si Bangag Jr. According dito sa law na to, sa RA 10667, mga kababayan, inaalaw ang Philippine Competition Commission na magpataw ng 100 million pesos hanggang 250 million na multa sa bawat kontrata o bawat paglabag. You know? Ngayon, ito yung sinasabi ng DPWH. At sinabi dito sa Government Procurement Reform Act or RA 9184, ito daw yung mga patakaran sa lahat ng public bidding na kapag merong pandaraya, merong sabuatan, syempre lagi naman nila sinasabi na talagang iba-blacklist itong mga companies na to at ika-cancel yung kanilang mga kontrata at kakasuhan sila. Then, ang question nga natin, bakit mag-asawang diskaya lang? Ang talagang hanggang ngayon ang kanilang dinidiin. Bakit si Romualdez, si Zaldico, at ang iba pa, ayaw nilang tugisin o tirahin ng tirahin. Bakit ang mag-asawa lang ang hina-highlight nila? Yun isang mga malaking katanungan. Of course, gusto natin mabawi yung pera ng bayan, not only sa mga diskaya, kundi kasama din yung ibang mga kontraktor na kung saan kumita. Bakit ngayon? Yan ang isang malaking katanungan at alam nyo na yung sagot. Bakit mag-asawa lang na diskaya ang nakatutok yung spotlight ng DPWH. Ipaulit-ulit na pinapangalanan si Romualdez, pinapangalanan si Zaldico, di ba? Iba pang mga contractors katulad ng Wawaw Builders, Arevalo Copol, di ba? IM Construction, Sims Construction, Sunwest Construction, na yan kasabwat dyan si Zaldico at ang kanyang asawa na si Mylene Ko na nag-file ng kaso against me dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas dahil ako daw ay sinira ang kanilang reputasyon, ang kanilang dignidad. O, bakit hindi yan tinututukan ng DPWH? Bakit hindi yan ang bigyan nila ng, ibigyan nila ng multa itong kanilang mga construction companies? Bakit ang mga diskaya lang? Sige nga, may mga sabuatan kitang-kita, di ba? Hindi pwedeng ang diskaya lang ang sisingil ng 300 billion na yan. I don't know kung meron silang 300 billion, okay, na imumulta. Si Zaldico, sigurado tayo may 300 billion. Si Liza Tanas, baka ang trilyon-trilyon yung pera, itinago na ng hayop na yan. Hindi po pwedeng mga diskaya lang. Kitang-kita nyo doon sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga testimonya ni Master Sergeant Guteza na pilit nilang pinagsisinungalingan daw, hindi daw pinirmahan itong si Peachy Rose, Espera, itong lawyer na ito, pero na-booking natin na yung kanyang signature ay binago niya nung siya ay nag-release ng statement ng demand letter sa Facebook against sa ABS-CBN para i-take down nga yung kanyang yung documents na kung saan naka-show up yung kanyang pirma doon. Yung kanyang pirma na pineke niya recently. Pero yung mga previous documents nitong si Espera na ito, Espera, sa mga dokumento na pinirmahan niya, pinanotaryo sa kanya, ay the same signature sa signature na naka-affix doon sa sworn statement ni Guteza. Bakit itong DPWH, mabalik ako, bakit itong DPWH, di ba, yung gusto nilang bawiin yung sa mga diskaya lang? Bakit hindi nila hindi nila tinututukan itong si Alcantara, 'di ba, yung engineer nila? Bakit di pa yan bitayin ng patiwarik? Although sinasabi nila na ipa-cancel yung license ng 20 engineers sa PRC, 'di ba? Pero sabi nga natin, bakit ang spotlight nakatutok lang sa mga diskaya? Malinaw na ang target lang ang mga diskaya. This is very selective. May batas ba sa atin? May batas pa ba? Alam naman natin na wala. Okay? Pinapagmumukha nila na ang face of corruption ay ang mga diskaya. Pero si Tambaluslo, si Zaldico, okay, ang mga engineers, yung diniliberan
ni Gutesa sa Aguado sa Malacanang ay what? Ayaw susugin ni Lacson. Si Kiko Barzaga na si Kiko Miao Miao ay patuloy na hinuhubaran ang Congress at Senate. Anong ginawa ni Lacson? Keso sinasabi niya na may problem daw sa ulo, may mga nakapagsabi daw na may mental problem, dada. Tama ba yan? Isang senador? Ano ka? Doktor ka na ba ngayon? Nagda-diagnose ka? Nagpapaniwala ka sa chismis? Nagpapaniwala ka sa mga kasinungalingan? Meron bang medical supporting documents na pwede mong sabihin na si Barzaga ay may something dahil binubuking, binilabas yung pictures mo together with the Discayas and other information na kinasasangkutan mo at kinasasangkutan nitong mga mga kongresista. Mga kababayan, sabi ko nga kanina sa vlog natin, ayon sa ating source, allegedly mayroong 61 billion na ghost project yang si Sandro Marcos diyan sa Ilocos Norte. O ayan, Lacson, bakit hindi mo busisiin yang hinayupak na Sandro Marcos na yan, nakasabwat din ni Lisa Tanas, yung 61 billion, 61 billion na allegedly na ninakaw ng mga buwaka ng inang pamilyang yan. Kung may legal basis na pwedeng singilin ng 300 billion na, na multa, etong mga Diskaya, which sabi nga, nasa batas naman yan, nasa Republic Act Chuba-Chochu yan, okay? Ang question natin ngayon, mga kababayan, bakit mga Diskaya lang ang gusto nilang panagutin? Bakit yun lang ang dinidiin nila? Bakit hindi si Romualdez balubawiin lahat ang mga properties, ang mga ninakaw, hindi lang bigyan ng multa, kundi sana magkaroon ng batas ng bitay, retroactive at bitayin silang lahat nakasabwat dito sa flood control scam na ito na halos lahat ng kongresista at senador ay nakinabang dito, mga kababayan. So kitang-kita ninyo, umulitin ko na talagang ang ang gusto lang nilang tirahin ay si Diskaya. Nakalimutan na nila yung ibang ayaw nila idamay yung Pahati Construction na kasabwat din si Sandro Marcos at kanyang Chief of Staff dahil ayaw niyan sa ating source, kasama yan sa case ko with yung unang kaso na binato nila dito sa akin na case dismissed na. Pinangalanan ko yung Pahati na yan. Okay? Nakasabwat yan ni Sandro Marcos. Diba? Kaya talagang kailangan natin dikdikin itong mga bangag na ito. Hindi po pwede, mga kababayan, okay, na hindi mapanagot ang bangag Marcos administration at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Gurgurin na ang kanilang administrasyon dahil ang pangarap ni Lisa Tanas kay Sandro Marcos ay magiging presidente. Ngayon, papayagan niyo pa ba yung julol na yan na maging presidente sa 2034? No more Marcos. Never again. Pare-pareho lang yan. Ang ginagawa ni Amy Marcos, imbestigahan nyo rin, baka may flood control, mga anomalya ng anak niya doon sa Ilocos. Sandamakmak din. Bakit hindi imbestigahan yan? Kaya nga, no more Marcos. Enough. Huwag na magpapaniwala kay Mangga, kahit anong dramatization niya, sunod-sunod, nagabuntot kay Inday Sara, di ba? Magnanakaw yung mga jutang genimis ng pamilyang yan. Lahat sila, lumaki, lumamon, pang botox nila ay galing sa kaba ng bayan. So enough is enough. Never again. No more Marcos. Huwag na tayong magpapabudol muli sa pamilyang ito. Kung magaling ka, Lacson, tinanggal kasi si Marcoleta 61 billion allegedly na dinorobo ng bangag administration ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Lahat ng kinasabwat ni Sandro na mga illegal contractor, sabi ko nga, dapat mayroong bitay retroactive. Bitayin lahat sila at panagutin nang hindi na pamarisan ng mga susunod na politiko. So yun lang po, mga kababayan. I hope wag natin tatanan yung issue na ito dahil Diskaya lang ang kanilang dinidiin. Pero paulit-ulit na lang tayo, dapat silang managot.